Gandang araw po. Ako po si RP ng Gym Depot. So excited ako ngayon na magawa ng proof of completion tong equipment na nasa likod ko. So usapan po tayong stainless ngayong araw na to. So by the way, itong equipment po na to is para kay Sir Edwin Tolitol. Kung di ako nagkakamali, from Leyte, si Sir Edwin. So ito po kasi pinagawa ni Sir Edwin is basically for home use. So, perfect po itong gawa natin na to na for home use kasi itong machine na to, over 50 exercises ang magagawa nito. Ang tawag ko nga dito, ano na to mini gym. Kasi halos lahat ng magagawa mo sa isang regular na gym, magagawa mo na dito. So, hindi ka nalilimitahan doon sa magagawa mo. Tapos, although home gym natin siya tinatawag, ang quality po nito is pang commercial, lalo na itong sa stainless. So anyway, maganda kasi yung topic natin ngayon kasi si Sir Edwin is, before pa natin i-deliver ito ngayon sa kanya, nagtatanong na siya about sa package C. So, ngayon, nagpaplano ata siya na magtayo na ng commercial gym instead of gagawin lang for home gym itong gamit niya. Pero ang maganda kasi nito, ito kasi hindi to considered as as expense. Ito considered to as investment. Kaya maganda yung ginawa ni Sir Edwin kasi investment to. Kung dumating yung pagkakataon na maisipan niya na gawing commercial gym to, pwede to. Kasi ang quality nito pang commercial. Pero ito ngayon yung topic natin for today. Kung napanood nyo yung huling post ko sa Gym Depot, feature ko doon yung gym ko, yung Gym Republic. Kung mapapansin nyo, sa Gym Republic, pag nakaharap ka, sa left side, puro mga powder coated na mga gym equipment. Kasi lahat ng ginagawa dito sa Gym Depot, meron ako sample doon sa Gym Republic. Pero pag tinignan mo yung right side ng Gym Republic, puro stainless yung gamit doon. Kasi ang reason for that is, yung sa kaliwa kasi, puro mga gawa ni Gym Depot yun So, yun yung showroom namin. Pero ako, as a gym owner, as a gym business owner, mas gusto ko tong stainless. Kaya, naglagay ako ng mga stainless doon at doon sa mga itatayo natin ng mga Gym Republic, lahat yan stainless na. Bakit? Ang perfect na example to, itong adjustable utility bench na nakikita nyo dito, powder coated to. So, makapal yung bakal, maganda yung finish. So ito, tatagal to, pang matagalan to. As a matter of fact, yung gamit ko sa Gym Republic, yung ibang gamit to, 13 years na. 10 years na, yung ibang gamit to, 10 years na. Pero, hindi mo halos mapapansin yung difference ng hindi mo halos mapapansin yung wear and tear kasi powder coated. Ang powder coated kasi scratch resistant siya. Pag sinabi scratch resistant, pwede siya magasgas, hindi siya scratch proof, pero matagal siya bago magasgas. So tatagal siya kumpara sa regular na paint. So sa ngayon, the best na finish sa market talaga is powder coated. So ito, tatagal po ito. So, may anak ka na, sabi ko nga, may anak ka na, may apo ka na, naandyan pa tong bakal na to. Pero ito ngayon, yung sa stainless, kung pang matagalan yun, ito, panghabang buhay na to. Panghabang buhay to. Ito, kung may anak ka na, may apo ka na, buhay pa to. Pero ito, hanggang apo sa tuhod mo, nandyan pa to. Tapos, ang kagandahan nito, ito, although mag-appreciate din to from time to time. Kaya ako sinasabing mag-appreciate kasi, tinan mo, yung way back 2008, kung hindi ako nagkakamali, nasa 6,000 pesos ang isa nito. Way back 2008. Ngayon, 2013, ang presyo po natin, the 15 years ang presyo natin ngayon nito is nasa 8,000 pesos. So, tumaas siya ng 2,000 pesos mula nung 2008. Ang sinasabi ko, pag binenta mo ngayon siya na 6,000 pesos, may bibili pa rin or 5,000 pesos, maliit lang yung nilugi mo.
Pero sa totoo lang, gamit na gamit mo siya. So, etong mga equipment na to, mag-appreciate to from time to time. Pero, para ma-maintain mo, mabenta mo na maganda to, palitan mo upholstery, pipintura mo uli. Pero ito sa stainless gym equipment, pang habang buhay siya at tataas talaga ang presyo nito. Bakit? Kasi una, ang halaga ng ang halaga ng stainless na bakal, literal na parang ginto. Ang mamahal po ng stainless. So ito, mas mabilis to, mas mabilis tumaas ang presyo nito. Tapos, ang kagandahan nito, ito kasi, pagka naluma, pwedeng magasgas, pwedeng matanggal ang finish. Pero ito, dahil stainless siya, ibabuff mo lang to Kaya nga kung pupunta kayo dito sa warehouse namin, sa showroom namin, papakita ko sa inyo yung stainless na ginagamit ko. So, 1 taon na mahigit yung stainless na ginagamit ko doon. At maniwala kayo, parang bago pa rin talaga siya. And worst case scenario, kunyari, nagasgas, nadumihan, ibabuff ko lang to. Pakikinisin ko lang yan. Mukha na siyang brand new. Hindi nyo na malalaman kung brand new to or second hand. So, ito, kaya natin pinag-usapan to kasi maganda to na may option. Especially yung kasi ito, admittedly, mas mahal to. Mas mahal na dihamak to kumpara sa powder coated. Pero, kaya natin pinag-uusapan to kasi merong may mga willing mag-invest sa gym business, pero ang gusto nila quality na gamit. Kaya kahit mahal, bibili sila. So, kagaya niyan, yung mga imported na gym equipment, admittedly, mas mahal talaga sila sa atin. Pagpalagay natin, mas maganda sila, pero yung tibay, hindi tayo maglalayo. So ngayon, kung may budget ka para sa imported na gym equipment, maganda na maikumpara mo to. Kasi ito sinisigurado ko, hindi ka mahihirapan na maghanap sa Facebook kung magkano ang benta ng mga second hand na mga imported na gym equipment. Kita mo ang baba ng presyo. As a matter of fact, kung nanonood ka ngayon, ibebenta ko yung mga yung ibang mga second hand na gym equipment ko na imported. Kaya ako meron second hand na imported na gym equipment kasi binili ko yon para gayahin sila, para nga kasabi ko nga, maging competitive yung yung mga gawa natin. So anyway, napakamahal ng mga imported na gym equipment na yun, pero ang bilis mag-depreciate ng value. Hindi katulad tong stainless na gym equipment na to, medyo mahal talaga siya kumpara sa ginagawa ko. Pero hindi lalayo to, baka mas mura pa to. Baka mas mura pa to sa imported na gym equipment. Yung imported na gym equipment, bababa ang presyo, ito hindi. So kaya mas magandang investment pagdating sa stainless. So by the way, bago natin ipatuloy yung yung proof of completion natin, pakita ko muna kung tong pinagawa ni Sir Edwin. So ito, 3x3 yung ginamit natin dito na bakal. Tapos ito basically, ito yung multifunctional natin na gym equipment. Samahan nyo ako para maikot natin. So ito yung multifunction na gym equipment natin. Dito sa likod, nilagay natin, may lat pull down to with drawing. Tapos sa unahan, naglagay tayo ng adjustable na crossover. Pero sa gitna nito, meron din siyang Smith machine. So, nakaka-proud lang na mapansin na, masabi na may mga foreigners tayong mga kliyente na nakakapunta rito. At pag nakikita to, actually, si Sir Todd is American siya, from Tagaytay. Ito, same thing. Ito yung in-order niya. Just imagine, kung yung foreigner nagtitiwala sa gawang Pilipino, bakit hindi kayo? Diba? So ito, pang-imported na po talaga yung design natin ito. So ito, Smith machine. Kaya makikita nyo, pwede ito magamit ng 1, 2, 3, 4 na tao sabay-sabay. At over 50 exercises. So, ang naiba lang dito is ito, nagpakabit ng jammer arms si Sir Edwin, which is ang laking bagay nito. Lalo na kung
kung napapanood nyo yung mga videos ko about safety, di ba? Kasi, kung ikaw lang mag-isa at home gym to, medyo risky yan pagka ginamit mo tapos na-disgrasya ka. Pero tong jammer arms na to, malaking bagay ito kasi kagaya nung sinasabi ko. So, example natin sa flat bench press. So, sa flat bench press, pag nagbe-bench press ka, normally, hawak mo yung barbell, pagkapagod ka na, pagkatapos ka na, isasampay mo sa taas yung barbell. Pero, ang delikado kasi doon, kung ikaw lang mag-isa, kung napapansin mo doon sa mga ibang videos na nadidisgrasya yung nagbe-bench press, ang kalimitang problema dyan, pag hindi mo na kaya, kailangan mo na spatter para may angat. Pero ang problema niya, kung ikaw mag-isa, baka bumaksak sa dibdib mo or worse, sa leeg mo. So ngayon dito papasok tong jammer arms. Tong jammer arms, pwede ka mag-bench press dito. Kita mo yung movement, parang bench press na bench press talaga. Adjust mo lang yung sarili mo. So parang ginagaya niya kung ano yung ginagawa ng isang regular na bench press. Pero ang maganda rito, isolateral to. So kagaya ng mga napapanood nyo, pag isolateral kasi yung equipment, sabay na nagde-develop yung mahina mong kamay at yung malakas mong kamay. And safety siya kasi pag hindi ko na kaya, hindi ko kailangan magtira ng energy para isampay yung gamit, kundi ibababa ko na lang siya at walang parte ng equipment na tatama sa akin. Pero ang pinagkaiba nito kumpara sa ibang regular na jammer arms, naglagay tayo ng another shock absorber dito. So ito, once na tumama rito, may spring sa loob yan. So doon siya tatama. Actually, pwede naman yan na pwede naman na yan na dito lang din tumama. Pero sa amin kasi, mas magandang option na meron tayong shock absorber. So ito, pwede mag-adjust to sa flat, incline, decline, or kung saan level mo gustong gamitin itong jammer arms. Napakalaking bagay niya. Whether sa home use yung ginamit or sa commercial na setup. So, kung tapos mo nang gamitin to or ayaw mo nang gamitin, madali lang naman siyang plug and play lang naman siya. Kita nyo, mag-isa lang ako pero ang dali ko siyang tanggalin. So plug and play lang to. So sa ganitong setup, pwede siyang regular na squat rack. Kung gusto mo pa rin mag free weights, so ito, pwede mong gamitin sa squat, sa bench press, sa shoulder press. Dahil meron tayong J-hook. At yung J-hook natin na to, adjustable siya. So, depende kung saan level mo gustong ilagay at komportable ka, ililipat mo lang. Pero, wait, there's more. Pakita ko lang. Kung di nyo napanood, paano ginagawa to at bakit ako nakakasigurado na matibay ito, yung iba kasi dito lang naka-welding. Pag dito lang naka-welding yan, pwede maputol. Pero ito, tagusan po to. Ewan ko kung kita sa video. Tagusan siya. So itong isang buong mahaba na to, nakatago sa loob. Kaya matibay siya. At itong dulo taas nung shafting na yan, nakapatong po rito sa tubular. Kaya pag baksak mo ng barbell, hindi ito kukupi sa loob o sa labas. Kasi may nakapatong tayo na bakal. Unlike yung iba na naka-welding lang rito, ito hollow. Wala siyang laman. So, yun yung medyo delikado, lalo na kung home use ka. So, yung safety catch natin, ganun din. So, yung ibang safety catch, naka-welding lang din dito. Pero ito, kung makikita nyo, sa Redwin, very, very safe to kasi naka-welding hanggang labas. So, tong shafting na to,
tagusan to. Kaya pag binuhat mo to, napakabigat. So, doon na naman papasok si RP na overkill. So, di ba na tayong overkill, basta importante, safe yung mga kliyente natin. So, aside from that, meron tayong regular na rack, na squat rack. Meron din po tong adjustable na cable machine. So, ito, pwede ka rin mag-crossover. So, kung marunong kayo gumamit ng crossover, malalaman nyo na napakadami exercise na magagawa nito. And, speaking of commercial gym, meron ako nito sa Gym Republic. Bentang-benta to kasi, ang problema kasi, ang crossover kasi, very much in demand. At basic ang crossover sa gym. So, dapat hindi nawawalan ng crossover sa isang gym. Pero ang problema, kung iisa lang ang crossover mo or dadalawa lang ang crossover mo, bihira magkaroon ng dalawa, pag kami gumagamit ng isang pisngi ng crossover, let's say na tricep extension, tapos sa kabila, may nag-bicep curl, cable bicep curl, yung gusto mag-crossover, walang magamit. Kaya mo nga siya binili is for crossover. Ganun yung nangyari sa gym ko. Sa gym ko, meron akong tatlong regular na crossover. Pero believe it, paghapon, nagkasabay-sabay yung mga tao, lahat yun may gumagamit yung pisngi na yun. Yung tatlong crossover na yun, lalabas yun 6 na sides. So, yung 6 na yun, may gumagamit yun. Dito papasok ngayon to, dahil naglagay ako nito para may sample kami sa Gym Republic. Ngayon, yung mga gustong mag-single na mga exercises, mga single-sided, dito na sila ngayon. Or, kung may gumagamit ng full, pwede ka na mag-crossover dito. So ito, napakadaming magagawa to. Lalo na sa commercial gym, promise, lalo na ngayon na January, peak season to, ang daming tao. Malamang yung mga gym owners dyan, namumroblema na. Kung nag-gym kayo, pansinin nyo, itong January, napakadaming tao. Paano yan pagka nagbuhos-buhos yung mga tao, tapos wala kang maibigay na gamit. So ito, the best na option to. Papakita ko rin bakit the best option to. So ito, adjustable naman yung ano na to, yung pulley. So ma-adjust mo. So maraming exercises magagawa yan. So kung familiar ka gumamit ng crossover, alam mo na maraming exercise na magagawa doon. So pwede kang mag-cable exercise, mag-squat rack free weights, mag-bench press, flat incline decline shoulder gamit yung adjustable utility bench. So sa unahan pa lang nito, panalo na. Ang dami mo nang magagawa. Tapos pupunta ka pa sa gitna. So sa gitna is makikita nyo, nandito yung Smith machine natin. So kagandahan sa Smith machine kasi safe din to. Machine siya. Kunyari, di ba, sa squat rack, ang problema mo, pag nag-squat ka, kailangan mong may spotter kasi pag wala ka spotter, pag nag-lock na yung paa mo, hindi mo na maibabalik. Baka dumagan sa'yo yung yung barbell, which is, minakita ako no, talaga, para sa Thailand yun. Sa leeg, bumaksak yung So ito, just in case na nag-lock yung paa mo at wala kang spotter, at biglang nag-lock, iikot mo lang. So yun na yun. So very safe na alternative ang Smith machine para sa squat rack. Ganun din sa bench press. Pwede ka mag-bench press dito gamit yung adjustable utility bench. So very safe din. So yun yung kagandahan sa machine na to. So nai-incorporate natin yung free weights at nai-incorporate natin yung mga machine na exercises. Para sa mga tao na mas komportable sa machine, bagay sa kanila to. Sa mga tao na gusto rin ng mga free weights, bagay rin sa kanila to. Pero wait, there's more. So hindi lang crossover yun nandoon. Sa likod, mahiwalay siya na lat pull down with rowing. So ito, pwede ka mag-lat pull down habang may nagko-crossover doon sa unahan. So makikita mo, may gumagamit dito, may gumagamit pa rin doon sa likuran. Kung gusto mo rowing, so may proper na rowing ka rin dito. So yun yung kagandahan ng machine na to. All-in-one siya, sinulit natin lahat ng mga sides, tapos
pang mahabang buhay, pang matagalan talaga to kasi stainless siya. So, Sir Edwin, papasalamat tayo sa tiwala na ibinigay nyo sa amin at makakaasa kayo na tong machine na to talaga, tatagal to ng panghabang buhay sa inyo. Kasi gagagaya na sabi ko, ang gym equipment is hindi siya expense. So, investment to. Whether home gym or commercial gym, investment to. Kasi, itong bagay na to is gagamitin mo. It's either para kumita ka ng pera or pagandahin yung health mo. Which is alam naman natin yun na health is wealth. So, kung mas malusog ka, mas tahaba ang buhay mo, so yun yung pinakamalaking kayamanan na pwedeng magkaroon ka. So, kung may mga tanong kayo about sa stainless, PM nyo lang ako. Yung presyo nito, ilalagay natin sa description kasi hindi ko na maisama sa video yung presyo kasi kagaya na sabi ko nga, from time to time, tumataas yung presyo nito. Kagaya nito, kinuha ni Sir Tad to 2 years ago. Mas mura ng konti. Pero ngayon, nagmahal na kasi nagmahal yung bakal. So, at isa pa, napaka-matikuloso gawin ng stainless kasi kailangan mo itong pakikitabin, papabuff, kaya mahal talaga. Pero sulit na investment to dahil tatagal to na panghabang buhay. So, kung may budget ka para sa imported na gym equipment, promise, i-consider mo yung stainless na gym equipment natin na panghabang buhay. Ako po si RP ng Gym Depot. Maraming salamat po.